Biglang naalaala ni Sarah ang crime notebook, ang maliit na notebook na dala ni Marlon. Yun bang gagamitin ng lalaki para matakot ang General ng North? Bago pa siya makapagtanong, nagpatuloy na si Marlon. Hindi ba sinabi ko na sa'yo dati? Meron akong crime notebook ng mga magulang ni Mark at ng General ng North Army. Kung nasa iyo ang notebook na yun at tatakutin sila na ibibigay mo yun sa mga kapulisan, hindi ka nila gagalawin magpakailanman at mananatiling payapa ang buhay mo. Nagulat si Sarah sa sinabi ni Marlon. Nalilito siya at hindi makapaniwala. Bakit mo sinasabi sa akin to? Kung maghihintay ka hanggang makaalis kami ni Zephyr at sabihin sa General na nasa iyo pa rin ang notebook, malamang na ililigtas ka pa niya dito, mananatili ka nalang ligtas habang buhay. Ngumiti lang si Marlon sa kanya. Mababakas na ng pagod sa katawan at mata saka nagsalita. Pagod na ako. Buong buhay ko wala na akong ginawa kundi makipaglaban. Nais ko namang magpahinga. Sumusuko na ang aking katawan. Hindi ibig sabihin no na iwala na siyang paraan upang iligtas ang kanyang sarili. Marami siyang laging paraan, subalit pagod na talaga siya. Araw-araw ay ginugugol niya ang buhay niya sa iba't ibang uri ng panganib at pagpapaalipin. Kaya naitatanong na lang niya sa kanyang isipan kung ano ba ang totoo niyang layunin at pumasok siya sa ganito kasalimuot na buhay. Paghihiganti ba? Pero may pagkakamali din naman ang kanyang ina. Para ba sa kapangyarihan? Meron naman siyang kapangyarihan. Subalit hindi katulad ng sa iba. Dahil ba sa minamahal niya? Hindi niya naman makuha ang puso ni Sarah. Kahit anong gawin niya, isa siyang bigo. Bandang huli, ang babaeng pinaglalaanan niya ng lahat at literal na kanyang pinapangarap ay wala pa rin sa kanya. Nakakatawa siya. Kaya sa huli, nais na lang niyang gamitin ang natitira niyang halaga para protektahan ang taong nais niyang alagaan. Gusto niyang makalabas si Sarah sa bansang iyon ng maayos at makauwi sa kanyang pamilya ng buhay. Tungkol sa buhay at kamatayan, naging manhid na siya. Baka nga ang kamatayan ay isang uri ng pagpapatahimik. Kung mamamatay na siya, baka mababaon na din ang lahat ng sakit at lungkot na pinagdadaanan niya. Kung mawawala na siya sa mundo, hindi na siya makakaranas ng pagdurusa. Ang taong tulad niyang nabubuhay sa isang mundo na puno ng paghihirap. Kahit na makuha niya ang pinakamataas na kapangyarihan, naging kasangkapan lang din siya ng iba upang makuha nila ang kanilang nais. Para marating ang kinalalagyan niya ngayon, nakipagtulungan siya sa pamilyang Mark at nag-smuggled sila ng mga armas at droga. May kapangyarihan siya, pero siya din ang makakatulong sa kanyang sarili. Marami na siyang pinatay, mabuti man o masama, at sino mang makakaalam ng kanyang lihim ay kailangang mamatay. Hindi maaaring mabuhay ang mga yon dahil magiging balaki dito sa kanya. Ngayon, pakiramdam niya ay ubos na siya at hindi na nais magpanggap. Mas mabuti nang manatili rito at magbayad ng kasalanan sa buong buhay niya. Sa ganitong paraan, magiging tahimik ang kanyang puso. Sa huli, pumayag si Sarah sa kanyang hiling. Sinabi ni Marlon sa kanya kung saan nakatago ang notebook. Pagkatapos ay sumandal sa kanyang upuan at ngumiti. Sarah, ito na ang huling bagay na gagawin ko para sa'yo. Nagawa ko na ang nararapat kong gawin. Mula ngayon, hindi na ako makakaramdam ng pagkakasala sa'yo. Magiging malaya na ang aking puso. Salamat sa mga taong naging mabuti ka sa akin at naging tapat kang tao. Noon pa man, alam kong siya lang ang pinakamamahal mo. Subalit nagbabakasakali lang ako. Hindi pala talaga kayang turuan ng puso, hindi ba? Kahit nasa bingit ka na ng kawalang pag-asa, ipinaglalaban mo pa rin kung sino ang totoong nagmamay-ari sa'yo. Labis kong kinaiinggitan si Zephyr. Dahil dyan, sana mabuhay kayo ng masaya at mapayapa. Mahal kita, Sarah. Sana mapatawad mo ko. Huminto si Sarah saka siya tinitigan. Hindi ako galit sa iyo, Marlon. Kuya Marlon. Nabigla si Marlon sa kanyang narinig. Ngumiti ng malapad, ngunit may mga luha sa kanyang mata. Hindi niya yun kayang pigilan. Sa kanya sinabing, umuwi ka na sa lugar kung saan ka nararapat. Hindi ka maaaring manatili sa lugar ng mga masasama. Hangad kong maging ligtas ang inyong paglalakbay. Paglabas ni Sarah, inutusan niya ang mga pulis na palayain si Mia. Hindi makapaniwala si Mia, saka napatingin sa kanya. Sarah, palalayain mo ko? Nalilitong tumingin si Zephyr kay Sarah. Hindi makapaniwala sa sinabi ng kanyang asawa. Sumagot si Sarah. Ibinigay ni Marlon sa akin ang crime notebook kapalit ng iyong kalayaan. Pumasok si Mia sa kulungan upang makita si Marlon. Subalit pinalaya na siya ng kanyang boss. So, nandun pa ang crime notebook? Naging malabo ang ekspresyon niya. Hinanap niya yun upang takutin ng General ng North ng palayain si Marlon. Subalit hindi niya yun makita. Iniisip niyang nawawala iyon kaya hinostage niya si Sarah sa ospital. Kung na kay Marlon ang crime notebook,
Bakit hindi nito iniligtas ang sarili upang makalabas ng kulungan? Parang nababasa ni Sarah kung ano ang iniisip ni Mia, kaya sinabi niya dito. Sabi ni Marlon, pagod na siya at ayaw na niyang mabuhay sa ganitong klaseng buhay na walang kontrol. Gusto na daw niyang magpahinga. Nanlumo si Mia, hindi pa rin makapaniwala sa narinig. Saka tumingin siya kay Marlon na nasa visiting area pa. Ang lalaki ay nakaupo, ang mga kamay ay nasa lamesa, habang nakakadena. Ngumiti sa kanya, isang ngiting hindi pa niya nakikitang inialay nito sa kanya. Ang ngiti ng isang mabuting si Marlon. Saka ito nagsalita. Ingatan mo ang sarili mo. Pagkatapos, tumayo siya at sinundan ng gwardya papasok sa kulungan. Natulala si Mia, saka humakbang pasulong palapit kay Marlon, habang siya ay umiiyak. Mr. Alba! Okay lang, Mia. Iyon ang huling narinig nila kay Marlon bago ito tuluyang nawala sa kanilang paningin. Nagulantang si Mia sa sinabing iyon ni Marlon at napansin ito ni Sarah na nasa tabi niya. Itinaas niya ang kanyang kamay at sinuportahan ang bewang ng babae upang hindi ito matumba. Mag-ingat ka. Bumuhos sa mga luha ni Mia. Ibinaling niya ang kanyang ulo at nakita ang kamay ni Sarah. Mahinang sinabing, Salamat. Natapos na ang usapin na ito. Tinanggap ni Marlon ang kanyang responsibilidad at pinili niyang pagdusahan ng parusang ipinataw sa kanya. Si Mia, hindi na alam ni Sarah. Pagkatapos niyang umalis, hindi na niya muli pang nakita ang babae. Sa araw na ito, halos gumaling na ang katawan niya at maaari na siyang umuwi. Pumunta si Zephyr sa ospital upang sunduin siya. Binuksan nito ang pinto at pumasok ang sikat ng araw mula sa labas. Sobrang liwanag na sumisilaw sa mata ng mga tao. Nakahiga si Sarah sa kama, saka patamad na nagsalita. Ang aga mo naman ata. Uuwi na tayo sa Amerika ngayon. Nilapitan siya ni Zephyr sa kahinalikan sa noo. Namimiss ko na si Lloyd. Ikaw? Nais mo bang makita ang ating anak? Oo. Nang mabanggit si Lloyd, gustong umiyak ni Sarah. Ang kanyang kaawa-awang anak na nasa malayo. 1 linggo siyang nanatili sa ospital sa bansang yon at tumanggap ng 1 linggo ng nutrient solution. Bagamat maaari na siyang lumabas ng ospital, hindi pa lubos ang paggaling ng kanyang katawan. Sa mga panahong ito, nakikipag-usap siya kay Lloyd sa telepono. Hanggang doon lang, nais niya itong makita at mayakap. Sabik na siya sa bata. Araw-araw siya nagdarasal na sana ay matapos na ang lahat ng to upang makita na niya ang kanilang anak. Nagsama si Zephyr ng mga tao upang ayusin ang kanyang mga gamit sa loob ng ospital. Pagkatapos ay binuhat siya nito. Ako na magdadala sa iyo. Sige, salamat. Agad niyang ikinawit ang kanyang mga braso sa leeg ng lalaki at isinandal niya ang kanyang ulo sa matipunong dibdib nito. Nakaramdam siya ng kapayapaan sa mga oras na yon na parang ligtas na siya. Dinala siya ni Zephyr sa sasakyan at kinumutan ng blanket upang hindi siya ginawin. Ang sasakyan ay tumungo patungo na sa airport. Sa daan, hinarang sila ng isang checkpoint ng mga militar. Siya ang general ng Northern Army. Hindi pa niya natatanggap ang ransom mula kay Zephyr, kaya't syempre ay ayaw niyang hayaang makaalis si Sarah sa lugar na yon ng ganun kadali. Nagplano siya ng isang ambush gamit ang 7 o 8 off-road na sasakyan at naghintay sa kalagitnaan ng daan. Ang mga opisyal at sundalo ay may mga baril at nakatayo sa labas na nakatutok sa kanilang mga sasakyan. Bumaba ang general ng Northern Army at nagtanong ng may ngiti. Mr. De Vera, pauwi na ba kayo? Masyado niyang binigyan ng diin ang kanyang pilit na Tagalog, kaya't nakakatawa itong pakinggan. Sumagot si Zephyr sa kanya. Ang gobyerno na nagligtas sa aking asawa ngayon at ang general ng Northern Army ay tumulong at nararapat na purihin. Maraming salamat. Tama nga, binanggit nga na pinuri siya ng gobyerno, pero anong silbi nun kung hindi naman totoong pera? Ang kailangan niya ay ang ransom. Dati akala niya ay seryoso si Zephyr na magbabayad ng 300 million upang palayain si Sarah. Nang maglaon, sinabi ni Zephyr na ang perang yon ay idinonate sa bansa bilang bahagi ng tulong mula sa bansa nila at 200 million dito ay ibibigay sa general ng Northern Army. Bagamat maraming pasasalamat ang natanggap niya, wala pa ring tunay na pera, kaya't hindi natuwa ang general ng Northern Army at nagpasya siyang muling gamitin ang kanyang dating paraan upang takutin si Zephyr. Para sa kanya, walang silbi ang basta pasasalamat lang. Ngunit ngayon, hawak na nila ang crime notebook. Inilabas ni Sarah ang notebook na may kalmadong ekspresyon at nagbago ang mukha ng general ng Northern Army. Paano? Paano napunta sa inyo ang notebook na ito? General, hindi mo na kailangan alamin kung paano ko nakuha ang notebook na to. Ang importante, kung hindi mo ko hahadlangan sa aking pag-alis, mabubuhay tayo ng matiwasay.
Nang marinig ito, tumigil si Sarah at hindi na nagpatuloy. Alam niya na bukod sa notebook na yon, nakasave pa sa mga data sa mga accounts na ibinigay ni Marlon ang nilalaman noon. Matalino ang general, kaya marahil, alam nito ang tungkol doon. Kinagat ng general ng Northern Army ang kanyang mga labi. Kitang-kita ang galit sa kanyang mga mata. Ngunit nagpakumbaba siya at inuutos na wag harangan sina Sarah at hayaang makalagpas. Nalinis ang daan at nalipon ang mga barikadang inilagay doon ng general. Dinala ni Zephyr si Sarah sa isang private plane at huminga siya ng malalim. Ang bansang ito ay talagang magulo. Oo, mahina ang ekonomiya dito. Magulo at laganap ang droga at armas. Hindi magandang bansa para manirahan. Sumandal si Sarah sa balikat ni Zephyr at ngumiti ng malumanay. Mas maganda pa rin ang bansa natin. Isang araw ang lumipas. Dumating ang eroplano sa Amerika. Ang kanyang pakiramdam ay maginhawa at nakahinga na siya ng maluwag. Sa wakas, muling nakita ni Sarah ang kanyang anak at ang kanyang lola. Sa sandaling magkita sila, nag-iyakan sila na magkakasabay. Mommy! Mabilis na tumakbo si Lloyd, handang sumugod sa kanya ng yakap na parang ipo-ipo. Ngunit pinigilan ito agad ni Zephyr. Hinawakan niya ang manipis na braso ng bata gamit ang kanyang malaking kamay at bahagyang kumunot ang noo. Hindi pa lubusang gumagaling ang katawan ng mami mo, kaya dahan-dahan lang. Maaari ba yun? Ingatan mo siya. Pumasok muna tayo! Agad namang nagsalita si Lola at umupo sa loob. Umiiyak ang matanda at hindi nagtangkang lumapit sa kanyang apo. Malugod silang tinanggap ni Milagros at inutusan ng mga katulong na maghanda ng tsaa at merienda. Umupo si Sarah sa sofa, tinitingnan ang pamilyar na bahay, at sa wakas ay tuluyang kumalma ang kanyang puso. Niyakap siya ng kanyang lola at ng kanyang anak. Panandalian sila nagkaroon ng iyakan at bulungan. Usali ng pasasalamat at kaligayahang nakabalik na siya sa kanilang piling. Nagtanong ang kanyang lola tungkol sa mga naranasan niya sa bansang Ireland. Ikinuwento ni Zephyr ang lahat ng katotohanan at isinama na rin niya ang tungkol sa nangyari kay Marlon. Sa kwento pa lang na naririnig, alam na ni Milagros kung gaano kahindik-hindik at kalupit ang pinagdaanan ng kanyang apo sa bansang yon. Sarah, ang dami mo palang pinagdaanan. Hanga si Lola sa iyong katatagan. Oo, ang mga bagay na yon ay hindi mo maiisip kung hindi mo mismo nakita. Si Sarah, bilang isang naging bihag sa lugar na yon, mas napatunayan niya kung gaano ka-unfair ang mundo sa mga taong mahihina. Lalo na sa lugar na pinanggalingan niya, mabangis sa mga tao doon at malupit ang kapalaran. Hindi akmang manirahan doon ng tahimik at payapa. Tumango siya at ngumiti sa kanyang lola. Tapos na po ang lahat. Nakabalik na ako. Tama, tapos na ang lahat. Hinaplos ni Milagros ang kamay ni Sarah. Buti na lang at ligtas ka na at nakabalik ka na sa amin. Matapos maupo ng ilang sandali, nakaramdam ng pagod si Sarah. Nawalan siya ng maraming dugo noon, kaya mahina pa rin siya at madaling antukin. Sinabi ni Zephyr kay Milagros ang tungkol dito at binuhat si Sarah paakyat sa ikalawang palapag upang makapagpahinga. Mabilis na nakatulog si Sarah matapos mailapag sa kama. Nang magising siya, madilim na at may isang pares ng malalaking mata na nakatingin sa kanya sa dilim. Si Lloyd yon. Habang natutulog siya, nakaupo lamang doon si Lloyd. Tahimik na pinagmamasdan siya. At bahagya man lang kumurap hanggang sa magising siya. Lloyd? Nagulat siya na makita ito. Nandito ka lang ba buong oras? Opo. Tumango ang bata. Natatakot po akong mawala ulit si Mami kapag natulog siya, kaya binantayan kita para hindi ka mawala. Biglang nangilid ang luha sa mata niya at mahina niyang sinabi, Halika rito, iyakap tayo. Mabilis na tumakbo ang bata na parang isang maliit na batang lobo, lumundag sa kama at mahigpit siyang niyakap. Punong-puno ng init. Namiss niya ang kanyang anak. Ilang linggo din silang hindi nagkita. Ito ay inaalala niya habang nasa kamay siya ni Marlon. Nakaramdam si Sarah ng matinding kasiyahan. Niyakap niya si Lloyd ng tahimik at hindi nagsalita ng matagal. Tahimik lang siyang lumuluha habang ninanamnam ang katawan ng kanyang anak, ang kanyang munting anghel. Mami, masakit pa po ba? Tanong ni Lloyd habang inaabot ng munting kamay niya ang mukha ng ina at hinaplos ito ng may pag-aalaga. Pinunasan niya ang mga luhang pumapatak doon. Idinikit ni Sarah ang kanyang pisngi sa maliit na palad ng bata at ngumiti. Hindi na masakit dahil nandyan si Lloyd na nag-aalaga sa akin. Hindi ko na nararamdaman ng sakit. Napakabait ng bata kaya hindi maipaliwanag ni Sarah ang kanyang labis na pagkahabag at tuwa. Nagsisilbing lakas sa kanya ang kanyang anak kaya parang mabilis siyang makaka-recover kapag kapiling niya ang bata. Muling nagtanong si Lloyd.
Mami, namimiss mo ba ako nitong mga nakaraang araw? Ang kanyang boses ay bahagyang pigil at may lungkot. Matagal niyang hindi nakita ang kanyang ina at iniiyakan niya ito gabi-gabi. Kaya ngayong nakita niyang muli ang kanyang mami, parang hindi na niya kayang mawala ito sa kanyang paningin. Ipinakita niya sa kanyang ina na matatag siya. Hindi siya nagpapatak ng luha ngayong sila lang dalawang magkasama. Mahina pa ito at ayaw niyang malungkot ang kanyang mami dahil lang umiiyak siya. Hindi napigilan ni Sarah na halika ng munting ulo ng bata at buong lambing na sinabing, "Oo, namiss ko si Lloyd araw-araw. Kung pwede lang, lilipad ako agad pabalik para halika ng pinaka-cute kong anak." Agad na inilapit ni Lloyd ang kanyang muka. Natawa si Sarah at hinalikan ang malambot na pisngi nito. Napangiti ang bata at malambing na sinabing, "Namiss ko rin si Mami araw-araw." Hinayaan niya na suriin siya ng bata at tingnan kung saan siya may sugat. Nakakahiyamang aminin, pero tumaba ng 2 kilo si Lloyd sa loob lamang ng 10 araw mula nang mawala si Sarah. Napakunot ang noo niya at sinabing, "Tumaba po ako ng 2 kilo." Natakot siyang hindi maniwala si Sarah sa lungkot niya sa pagkawala nito, kaya agad siyang nagdagdag. "Talagang namiss kita, Mami, pero sobrang sarap ng luto ni Uncle Chef kaya hindi ko napansin napakain ako ng marami, kaya..." Nakita ni Sarah kung paano nagmamadaling magpaliwanag ang bata. Kaya napangiti siya. "Ibig sabihin, isinasa puso mo ang sinabi ni Mami. Sabi ko sa iyo kumain ka ng mabuti at matulog ng maayos araw-araw. At ginawa mo naman. Isa kang mabuting bata na marunong tumupad sa pangako." Labis na natuwa si Lloyd sa papuri ng ina at agad na itinaas ng may pagmamalaki ang kanyang maliit na ulo. "Siyempre!" Sa sandaling yon, umakyat ang isang katulong at nagulat. "Miss, narinig ni Miss Era na bumalik ka na at gusto niyang makita pero natatakot siyang istorbohin ka kung nagpapahinga ka. Kaya pinaakyat niya ako para magtanong." "Papasukin mo siya." Sagot niya sa katulong. Sabay yuko kay Lloyd at tanong, "Nasaan ang daddy mo?" "Mukhang kausap si Lola sa ibaba." Sagot ng bata. Habang nag-uusap sila, dumating si Era, bitbit si Levi at pumasok sa silid. Mas maaliwalas na ang panahon sa Amerika. Naka-long shirt at high heel si Era. Kaya't mukha siyang elegante at matapang. Ang kanyang ganda ay nakakapalingon sa karamihan. Mas payat lang siya ng konti dito, subalit may maganda din itong hubog ng katawan. Pagkapasok nila, parang maliit na kanyo na sumugod si Levi palapit kay Sarah. "Tita Sarah!" Punong-puno siya ng sigla at nakangiti ng matamis kay Sarah. Niyakap siya ng bata. Natuwa si Sarah sa kanyang kakyutan, kaya hinaplos nito ang maliit niyang ulo. Ang bait na bata naman ni Levi. "Tita Sarah, ang tagal mong nawala. Saan ka po ba galing?" Tanong ni Levi sa malambing na boses ng isang bata. Agad sumagot si Lloyd. "Si Mami pumunta para lumaban sa mga halimaw. Isa siyang mahusay at matapang na babae." Bahagyang natigilan si Sarah at tiningnan ng anak. "Sino nagsabi sa iyo niyan?" "Si Lola, pati si Uncle Vincent. Sabi nila yon." Sagot ni Lloyd. "Ang galing niyo po dahil nagtagumpay kayo laban sa kanila." Pagkatapos, masayang tumakbo ang 2 bata para maglaro sa labas. Umupo si Era at sinabi kay Sarah, "Nang makarating kami sa Amerika at marinig namin na may nangyari sa'yo, muntik na kaming himatayin sa takot." Naunang dumating sa Amerika sina Era at Vincent bago pa ang kanilang lola at ang iba pa. Ngumiti si Sarah at sinabing, "Ayos lang, maling alarma lang yon. Nalutas ng lahat." "Nasaan si Marlon?" Pag-uusisa ni Era. Umamin siya sa kasalanan niya doon at kasalukuyang nakakulong. Sa loob ng 2 taon, ipapadala siya pabalik sa Amerika para litisin. Paliwanag ni Sarah. Mabuti naman. Matapos makulong si Marlon, ang malaking problema ay nawala na rin, kaya nakahinga ng maluwag si Era. Ang kaso, kakabalik lang ng kumpanya sa mga kamay ni Lola Milagros, kaya magulo pa rin doon. Dahil sa kapabayaan ni Marlon noon, karamihan sa mga tao sa ilalim ng kumpanya ay inalagaan lamang ang kani-kanilang mga interes. Ngayon, iniimbestigahan na sila isa-isa. Sa kasalukuyan, na-promote na si Era bilang pangalawang pangulo ng Financial Department sa Sunigas International, isang posisyon na mas mababa ng kaunti kay Sarah, na siyang direktor sa designs. Naunawaan ito ni Sarah, kaya tumango siya at sinabing, "Magpapahinga lang muna ako ng ilang araw. Kapag mas gumaan ang pakiramdam ko, babalik na ako sa trabaho ng kumpanya." Sa wakas, makakabalik na siya sa kumpanya upang magtrabaho. Namiss niya yon, ang kanyang passion. Ngunit bago yon, maaaring kailanganin niyang bumalik sa Pilipinas upang bisitahin si Alvie.
Hindi na ito nabanggit ni Zephyr kamakailan, kaya hindi niya alam kung kumusta na ito. Habang nag-uusap sila, dumating sina Zephyr at Vincent. Pareho silang makisig at habang magkasabay na naglalakad, para silang isang tanawing kaaya-aya sa mata. Nakakakilig silang pagmasdan dahil hindi mo aakalaing may mga ganito pala kagagandang mukha sa mundo. Mahirap ignorahin ang kanilang presensya. Nanigas ang likod ni Era nang makita si Vincent. Napansin ito ni Sarah, ngunit hindi niya alam kung ano ang nangyari sa pagitan ng dalawa. Bakit parang natatakot si Era kay Vincent? Ano kaya ang ginawa ng lalaki dito? Tumingin si Vincent kay Sarah at nang masulyapan siya nito, agad siyang bumaling kay Era. Pagkatapos, lumapit siya kay Sarah at nagtanong, "Narinig kong nasugatan ang ulo mo at nawalan ka ng maraming dugo. Kumusta ka na?" May puting benda pa rin sa ulo ni Sarah. Inabot niya ito at hinawakan bago sumagot. "Ayos lang, medyo mahina lang ang pakiramdam ko, pero maayos na ako kumpara dati." Nang makita ito, umupo si Zephyr at nagtanong, "Masakit ba ulo mo?" Hindi naman." Napakunot noo siya. Bakit bigla siyang tinanong nito ng ganon? Seryoso ang mukha ni Zephyr habang sinasabing, "Nakita kitang hinawakan ng ulo mo. Akala ko sumasakit ito." Ngumiti si Sarah at sumagot, "Hindi naman. Medyo hindi lang komportable ang benda kaya hinawakan ko to. Pero maayos na ako. Salamat sa pag-aalala." Ang hangin sa lugar na yon ay magaan na para bang walang problema sina Sarah at Zephyr. Napansin ni Era na mula nang bumalik mula sa Ireland ang dalawa, parang nawala na ang pader na humaharang sa kanilang pagitan. Bigla na lang silang naging maayos na parang walang pinagdadaanan. Ang kanilang mga kilos ay nagpapahiwatig na nagkabalikan na sila. Nagpaalam na si Era, tumayo siya at naghanda ng umalis. Ngunit si Vincent ay nanatiling nakatayo roon na parang isang yelong eskultura, hindi gumagalaw. Nagmamasid lang ito sa mga kaganapan sa loob. Kumunot ang noo ni Era at pinaalalahanan siya habang dumadaan. "Hindi ka pa ba aalis? Mukhang nakakaabala na tayo sa mag-asawa." "Saan ka pupunta?" Tanong ni Vincent sa babae. Kumikislap ang kanyang mga mata. "May gusto ka bang sabihin sa akin?" Pakiramdam ni Era na masyado ito nag-iisip, kaya malamig siyang sumagot. "Wala. Baka nais nila mag-usap at magpahinga dahil napagod sila sa haba ng biyahe." Muling napatingin si Vincent kina Zara at Zephyr na masaya nag-uusap sa kanyang harapan. Napakasarap pagmasdan kapag nagkakasundo ang mga couple. Lumabas na siya ng silid na yon na kasama ni Era. Pagkalabas nila ng pinto, hinawakan ni Vincent ang kamay ni Era at pinigilan ito ng ilang saglit. Naramdaman ni Era ang tibok ng kanyang puso at tumingin ito sa kanya. "Vincent, anong ginagawa mo?" "Era," sabi ni Vincent na may mga matang magaganda na nagpapakita ng iba yung pagmamahal. "Ngayon, tapos na ang lahat at ang aking amay. Maaari pa ba tayong magsama ulit?" Pumanaw na ang ama ni Vincent kamakailan. Nang bumalik si Vincent sa Amerika upang iligtas ang kanyang ama, natagpuan niyang patay na ito sa basement ng bahay ng pamilya nila. Hindi na niya ito naabutan pa. Nang mamatay ang ama, puno ng sugat ang kanyang likuran mula sa matagal na pagkakahiga at hindi na rin normal ang kanyang pag-ihi at pagdumi. Si Marlon na isang malupit na tao, isang pagkakamali na ibinalik siya ng ama ni Vincent sa kanilang pamilya. Sinira nito ang lahat ng bagay na meron sila. Hindi. Walang pag-aalinlangang sagot ni Era, sabay hilas sa kamay at tuluyan ng umalis. Sa loob ng silid ni Sarah, hinubad ni Zephyr ang kanyang coat, suot lamang isang madilim na gray na kamiseta at hinaplos ang maputlang mukha ni Sarah. "Masama pa rin ba ang pakiramdam mo?" "Hindi, ayos lang ako." Ngumiti ito sa kanya. Tinunay niya ang kamay ng babae. "Ang payat mo na, kailangan makabawi ka." Dahil sa nangyari kay Sarah, dinala ito sa ospital at doon sinaksakan ng mga vitamins upang makasurvive. Mahina ang kanyang katawan dahil sa hindi tamang pagkain habang nasa poder ito ni Marlon. Nakaramdam ng labis na pag-aalala si Zephyr dahil sa kanyang sobrang kapayatan. Hindi na yun nadagdagan pa at parang anumang oras, maaari mag-collapse ang kanyang mga buto. "Masyado ka ring maputla. Kailangan mong kumain ng maayos sa mga susunod na araw. Magpalakas kang maigi para malabanan mo ang iyong anemia." Bili ni Zephyr sa kanya. "Sige." Inihilig niya ang ulo sa balikat nito na parang isang batang naglalambing. Ibinaba ni Zephyr ang tingin at sinulyapan siya. "Bakit parang naglalambing ang asawa ko ngayon?" Tinakbayan pa ni Zephyr si Sarah habang nakasandal sa kanya. "Wala kasi akong lakas sa katawan." Mahina nitong sagot. "Siguro dahil kulang ako sa dugo at lakas. Gusto ko lang may masandalan at gusto kong manatili lang sa dibdib mo."
Ngumiti si Zephyr sa kanyang narinig at nagyakap silang dalawa. Maya-maya, lumapit ang isang kasambahay at sinabing handa na ang hapunan at hinihintay na sila ng matandang ginang sa ibaba. Bababa na kami, sagot ni Sarah. Nang akmang bababa na siya mula sa kama, hinila siya ni Zephyr papalapit dito. Napakunot noo siya at nakita niyang yumuko ito upang isuot sa kanya ang kanyang tsinelas. Inayos pa nito ang kanyang mga daliri. Gumalaw ang kanyang mga daliri sa paa. Napansin ito ni Zephyr. Ngumiti, saka tumayo at bigla siyang binuhat. Nagulat si Sarah sa kanyang pag-angat. Hoy, anong ginagawa mo? Hindi ba sabi mo pagod ka? Dadalhin ka ng asawa mo pababa para kumain. Hinalikan pa siya ni Zephyr sa kanyang noo. Huwag na, baka may makakita sa atin sa ibaba. Nakakahiya. Namumulang tanggi ni Sarah. Ayos lang, giit ni Zephyr. Asawa mo naman ako. Saka siya binuhat ng patagilid pababa sa hagdan. Pagdating nila sa hapagkainan, nanlaki ang bibig ng lahat na parang letrang O nang makita silang dalawa. Si Lloyd na isang matalinong bata ang una nagtanong. Daddy, bakit mo binubuhat si Mami? Mahina pa ang katawan ng mami mo at madaling mahilo, kaya binuhat ko na lang siya pababa para kumain. Sagot ni Zephyr, sabay sulyap kay Sarah na namumula sa kahihiyan. Sa harap ng tingin ng lahat, namula pang lalo ang kanyang muka na parang hinog na kamatis. Masayang sumalubong si Lloyd. Ang saya! Nagkabati na si Daddy at Mami! Ang saya ko! Sinabi niya ito sa harap ng lahat. Lalong nahiya si Sarah, habang ang iba ay natatawa ng husto. Halos mahulog pa sa kanilang kinauupuan, maliban kay Levi, na may nakasimangot na muka. Nagtanong si Lloyd sa bata. Levi, anong problema mo? Nagkabati ng mga magulang ko. Hindi ka ba masaya para sa akin? Ibinaba ni Levi ang ulo niya at sumagot. Nagkabati ng mga magulang mo, pero ang mga magulang ko hindi pa rin nag-uusap. Narinig ito ni Era na tahimik lang kumakain, kaya bahagya siyang tumingin kay Levi. Kitang-kita sa mukha ng bata ang lungkot. Hindi kaaya-aya ang pagnguso nito na parang sasabitan na ng kaldero ang uso. Nakaramdam ng bigat sa ira at muling tumingin kay Vincent. Nakatingin din ito sa kanya. Sa ilalim na makinang na ilaw mula sa chandelier. Napaka-perpekto ng kanya mga tampok, napakakisig at may likas na karisma. Ngunit ang lalaking to, na tila may sariling liwanag, ay hindi na kayang pabaguhin ang tibok ng kanyang puso. Masyado na siyang nasaktan. Hindi na niya kayang magpatawad. Ayaw na niyang balikan ang nakaraan na puno ng sakit at hinanakit. Ayaw na niya magmukhang kawawa na parang namamalimos na lang ng pagmamahal. Hindi na niya yun kakayanin. Kung hindi lang dahil kay Levi, marahil ay hindi na niya kailanman kakausapin si Vincent sa buong buhay niya at mas nanaisin na lang niya magtago sa ibang bansa kesa makita ito. Ngunit si Levi ay walang alam sa nangyari sa pagitan nila. Patuloy pa rin siya nangangarap na magkaayos ang kanya mga magulang na parang hanggang pangarap na nga lang. Habang iniisip ito ni Ira, biglang nagsalita ulit si Levi. Ang weird, magkasama na nga natulog si Mami at Daddy dati pero bakit hindi pa rin sila nagkakabati? Ganun ba talaga mga magulang? Bago pa niya matapos ang sinasabi, agad na tinakpan ni Era ang kanyang bibig. Levi? Dahil may pagkain pa siya sa bibig, nabulunan si Levi. Natarantas si Era at agad siyang pinainom ng tubig. Mabilis ding lumapit si Vincent upang tiyakin na ayos lang ang anak niya. Nang makita niyang okay na to, seryoso niyang sinabi kay Ira. Kumakain siya, bakit mo tinakpan ang bibig niya? Naiinis siya dahil parang ninanais pang mamatay ni Era ang bata. Hindi agad nakasagot si Era. Tinakpan niya ang bibig ni Levi dahil natakot siyang baka may masabi pa ito na mas ikakagulat ng lahat. Hindi niya kakayanin ng kahihiyan na dulot noon. Oo, hiwalay na sila. Subalit may pagkakataong may nangyayari sa kanila at hindi niya rin maipaliwanag minsan kung bakit siya pumapayag. Nakita ni Levi na hindi maganda ang hangin sa pagitan ng kanya mga magulang, kaya hinila niya ang kamay ni Vincent. Daddy, ayos lang po ako. Huwag kang magalit kay Mami. Sumagot si Vincent sa kanyang anak. Hindi galit si Daddy kay Mami, nagtatanong lang ako. Tumango si Levi at tinignan ng kanyang mga magulang na may inosenteng mga mata. Mami, Daddy, bakit hindi na lang kayo magkabati? Masaya kapag kumpleto ang pamilya. Si Kuya Lloyd masaya na. Kailan naman po kaya ako sasaya? Itinanong niya ito sa harap ng lahat na nasa hapagkainan. Napahiya at hindi alam ni Era kung paano sasagot. Ang kanyang mukha ay namumula na ng husto. Si Vincent naman ay kalmado at walang emosyon bago siya marahang sumagot. Dahil may ilang hindi pa nare-resolbang problema sa pagitan namin ni Mami. Hindi pa sa ngayon anak.
Anong problema? Naguguluhang tanong ni Levi. Nag-aaway din kami ni Kuya Lloyd, pero natatapos naman yun sa loob lang ng ilang oras. Tumingin si Vincent kay Era, subalit nag-iwas ang tingin ng babae sa kanya. Naroon ang mga nakakatanda, pati sina Sarah at iba pa. Paano niya pag-uusapan ang mga personal nilang issue sa ganitong sitwasyon? Napakamot na lang siya sa leeg sa pagkalito. Ayaw ni Ira na pag-usapan iyon. Kahit pasarili na nila ni Vincent, ayaw niya pa rin. Napansin ni Vincent ang kanyang pag-aalangan at inulit kay Levi ang kanyang isinagot kanina. Basta, may kaunti kaming hindi pagkakaunawaan. Magkakaayos ba kayo? Tanong ulit ni Levi. May pag-asang nakatingin sa kanilang dalawa. Ang kanyang mga bilog na mata ay naghihintay ng positibong kasagutan. Hindi sumagot si Ira. Nanatili siyang tahimik. Sa halip, si Vincent ang nagsalita. Oo, magkakaayos kami. Naningkit ang mga mata ni Era sa kanyang narinig. Hindi niya akalaing ikukompromiso siya ng lalaking ito. Pagkatapos ng hapunan, lumapit siya kay Vincent at tininan ito ng hindi makapaniwala. Sinong may sabi sa iyo na sabihin kay Levi na magkakaayos tayo? Kalma lang ang lalaki na magsalita. Ayon sa libro. Napataas ang kilay niya. Anong librong sinasabi mo dyan? Isang parenting book. Sagot ni Vincent na parang napakanatural lang ng sinabi niya. Sabi sa libro, kahit hindi tayo magkaayos, dapat nating sabihin sa bata na maayos din ang lahat at na mahal natin ang isa't isa. Sa ganitong paraan, magkakaroon siya ng pag-asa at magiging mas malusog ang kanyang pag-iisip. Paliwanag ni Vincent. Ang edad ni Levi ay hindi pa tamang makakita ng mga hiwalayan ng magulang at ang hindi pag-aayos. Baka maapektuhan siya. Nais mo bang magkaroon ng emotional problem ang bata dahil sa atin? Napaamang si Era matapos iyong marinig. Hindi niya inaasahan ang isang taong kasing lamig ni Vincent ay nagbabasa ng libro tungkol sa pagiging magulang. Medyo nagulat siya. Sa kabilang banda, naglalakad-lakad sina Zephyr at Sarah sa likod bahay. Abala sina Lloyd at Levi sa paglalaro ng bahay-bahayan. Kaya hinayaan lang sila ng mga matatanda. Sa tahimik na hardin, magkahawak kamay na naglalakad ang dalawa. Parang hindi maganda ang relasyon ni Era at Vincent, no? Biglang sabi ni Sarah. Ramdam niya ito sa pagkainan kanina.